Aris number 14, Let Narciso, please come in, Miss Let. Lakay, nakatakdang mag-courtesy call kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Philippine-Japan Economic Cooperation Committee of PhilJEC. Isa itong pribadong organisasyon na nagsusulong ng kooperasyon sa kalakalan, pamumuhunan, teknolohiya at iba pang larangan ng ekonomiya sa pamagitan ng ugnayan ng mga negosyante, industrialist at ekonomista. Kasabay itong bibisita sa Malacanang ang mga delegado ng 14th Asian Business Summit. Ang Pilipinas ang host ng ABS ngayong taon, unang beses ulit ito matapos ang 11 taon. At pagkakataon daw ito para ipakitang mahalagang investment destination ang Pilipinas sa Asia. Okay? Ayan, anong pag-uusapan dito? Ha? Ayan, Business Summit. Oo, Lakay. Mag-invest ba ang mga Hapon dito? Pamumuhunan. Oo. Lakay, ayan. Siyempre, patuloy yung pang-eengganyo ng Pilipinas sa mga investor, Lakay. Ayan, kaya lang bagsak din ang economy ng Japan ngayon ha? Kaya ang sabi, mas marami pa raw ang mga Pilipinong turista sa Japan ngayon kaysa mga Hapon na turista dito sa Pilipinas. Ayan Baka talagang paborito lang Lakay ng mga Pilipinong puntahan ang Japan. Actually hindi lamang mga Pilipino, pati ibang nationalities, Japan ang puntahan dahil napakalinis, napakatahimik at safe ang Japan kumpara sa ibang mga bansa, Miss Let. Ayan. Oo nga daw Lakay. Actually yung mga sinasabi ng mga nakarating na ng Japan, ang sinasabi talaga nila, ito yung bansa na babalik-balikan mo para hindi ka magsasawa. Ay, totoo yan. Ayan. Lalo na ka ng mga noodles, sashimi. Ayan. Mura daw ang pagkain doon Lakay. Talaga ba? 3.25. Ayan. Doon sa Don Quixote. Di ba? Yan ang paboritong shopping mall ng mga Pilipino. Pagka maski mga artista doon nagpupunta sa yung parang pinaka-SM nila doon Don Quixote. Ayan, Don Q. Anyway, so ano pa schedule ng Pangulong Marcos bukod dito sa kanyang mga bisitang taga-Japan? So far ito pa lang Lakay. Actually mamayang hapon pa ito. So ngayong umaga ay aalamin natin kung ano pang mga schedule ng presidente dahil wala rin naman siyang aktibidad sa labas ng palasyo. Ayan, si Senior Undersecretary Ana Puot na nga ba ang officer in charge ng PCO, Miss Let? Hindi Lakay, yan nga. Gaya nung binanggit mo kanina, kasi nung nakaraang linggo, ay inanunsyo na siya yung OIC dahil nakalive nga itong si Sec J. Nagkasakit. Pero nalinawan namin nung hapon na nag-leave nga siya pero dahil nagpa-COVID test daw. Pumasok din naman nung hapon Lakay. Dahil sa announcement na yon, nabahala siya, baka wala na sa opisina, ha? Kaya biglang pumasok. Biglang nawala ang sakit. Ang hirap nun, kinuha mong dating tauhan, pagkatapos siya ang sumusulot sa posisyon mo ngayon. Ayan. Ganoon ba? Ang lulupit din ng mga sabi tama si Manang Aimee, ayan, ang Malacanang talaga, ayan, snake pit. Ayan, may snake na, may dragon pa. Ayan. Anyway, ganyan po. Nabanggit mo lang kay si Manang Aimee, nakita ko yung picture, di ba? Sabi ko sa'yo, may makikita tayong picture. Ayan, mukhang nag-dinner kagabi, pero wala dito sa picture si Manang Aimee. Ganon. Saan ba nag-birthday ang dating First Lady Imelda Marcos sa kagabi, Miss Let? Hindi tayo nabigyan ng detalye Lakay. Nakita na lang natin sa post ni First Lady Liza Marcos ngayong umaga na mayroong dinner sila kagabi. Ayan, magkakasama sila. Ganun ba? Ayan, pero absent ang Manang Aimee. Ayan. Oo, wala dito si Manang Aimee Lakay. Ayan. Si Ma'am Irene nandito. Okay, ayan. Malakas pa ang dating First Lady, 96 years old, ha? Mukhang si First Lady tsaka si Manong Johnny, pwede bang mag-jogging dito sa CCP Complex, eh? Ayan, para yata kasi naka-stem cell, eh. Anyway, sana humaba pa ang kanilang buhay at
good health, Madam First Lady. Ayan, ayan nakinig sa atin ngayon yung kanyang mga staff. Ayan, si Manang Shirley Torrio at saka si Manang Biday. Ayan, at si First Lady, nakikinig din nga pala sa atin. Ayan, good morning po, Madam First Lady. Imelda Romualdez Marcos, happy birthday po. Ayan, 96 birthday. Okay nga Rod, maraming salamat, Miss Let.